member, KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1:01 in the afternoon. At magkakasama-sama na naman po tayo for 1 hour, 1 to 2 p.m. Ito po si Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito po sa ating, kung tawagin ni Jeannie, Sunday Habit. Ayan, mag-usap tayo. Miss Malu is the very first professional life coaching on-air program for the masses. Ayan ho. At tuwing linggo ho, live ho tayo, paminsan-minsan, nagpo-phone patch ho tayo, pero live pa rin. So, but I'm live in the studio right now. Okay, at DZRH ho, DZRH tayo. You can see us also on RH TV. So, kung kayo ho ay naka-cable at signal ho ang provider nyo, we are on channel 18. Pero kung ayaw nyo naman ho ng TV, then you can go to your YouTube. Live streaming ho tayo, no? Pumasok lang ho tayo sa DZRH News Television.TV. Yan, live na live ho din tayo dyan, live streaming. At kung ayaw nyo naman ho yung YouTube at mas type nyo ang FB because everybody is into FB, pwede rin ho. Live streaming sa Facebook. Facebook.com/DZRH News Television. Yan. Na yung aking mga kamag-anak sa abroad, mas type nila sa internet. Sa internet sila papasok. So, www.dzrhnews.com at i-click lang nyo yung RHTV and you will see me wearing my stripes favorite favorite shirt, no? Ito yung paborito ko, yung nasa Amerika ho ako, parang ganito na itong picture ko Kasi I really like these stripes, no? Alright. And ang pinakamabilis ho na makontak ako ay, of course, aking private hotline na text. So, text na lang ho, 0919-873-1921. So, ulitin ko ho, 0919-873-1921. Last week ho, it's 2:04 in the afternoon. Last week ho, 1:04 in the afternoon. Buti na dito yung lab ko. 1:04 lang ho, kakampisa pa lang natin. Kasi ho, hinahanap ko itong aking babasahin sa inyo. Last week kasi meron akong tinackle na matinding concern ng isang nanay at ang dami hong nakarelate at ang dami hong nagbibigay ng suggestions sa kanya. At natutuwa naman ho ako at this is one of the few instances na yung sinunod ng ating listener ang sinabi ko at naayos ho sila. Okay? Ito yung sabi niya, no? Hi, good evening, Miss Malu. Yes, lahat gagawin ko. Lahat gagawin ko. Alam mo ba? Ay, hindi pala. Okay, sandali. Meron may nauna siya Ito. Kasi may sinabi, ito ho yung anak niya na may asawa na seaman, tapos nagkaroon ng kaibigan at napabayaan na ang kanyang mga anak. Okay. Sabi niya, hi Miss Malu, lahat ng sinabi mo, that was last week, sinunod ko. Alright? Naku, okay naman All is well. All is well. Nag-kiss and hug
kami kasi nga walang galit sa dibdib ko. Kalma, salita ko sa kanya, ayun, back to normal na kami. Susundin daw niya ako. Weekend na lang daw sila magpasyal nung kanyang friend. Pag walang pasok, para makarest siya kinabukasan. Tapos, sila naman daw ng anak niya ay magbabanding ulit. Pag Sunday, balik siya sa dati. Na-go to church and dinner. At of course, masaya na ako ulit. Kasi balik na ang peace of mind ko. Oo, yung friend niya na babae. Yung daughter niya, tsaka yung friend niyang babae. So, balik na peace of mind ko. Walang stress na because of your very good advice. I really appreciate what you have done for us. Love you, Miss Malu. Just continue your help and concern for others just like what you have done for us. My everlasting gratitude. Right? So, hindi ko na uulitin yung kaso niya kasi marami tayong tatalakayin, but suffice it to say, yung mga nakinig last week, alam niyo na yung concern niya, yung kanyang takot na mawala na ng panahon ang anak niya, nagkakaproblema na yung daughter niya sa mga apo niya. Tapos umulit siya, sabi niya, Miss Malu, sinabi ko kasi sa kanya, pagpatuloy mo yan, pagdasal at pagiging kakausapin ng anak mo. Tapos sabi nga dito will be lingid sa kaalaman niya, yun daw palang nanay nung best friend niyang babae ng anak niya ay kinausap rin pala yung anak niya, yung daughter ng kinonsulto niya sa akin. At sinabihan na mangmula daw sila ay nagkakilala at nagpasyal-pasyal at palaging umaalis ay napabayaan na rin daw. Okay, nung anak niya, yung nanay na sinasabi, napabayaan na rin ang dati niyang ginagawa. So ang sabi niya, pareho pala kami ng iniisip ng nanay nung naging kaibigan ng daughter ko. Ganun din pala daw ang iniisip. Di sabi ko, di mabuti naman at dalawang pamilya pala ang natulungan. Yung pamilya ng anak mo, dahil kinausap po siya ng maayos para balansihin naman niya ang buhay niya, o di mababalansin ng buhay ng nanay ng kanyang female friend. O di ba? So ang sabi naman niya ngayon, gusto din daw niyang kausapin. Yung babae, yung female friend ng daughter niya. Gusto na rin daw niyang kausapin at pasalamatan dahil yun na stress ay yung nangangailangan ng somebody na makaalis ng stress ay siya ay nandoon. Magpapasalamat daw din siya, which is correct, at sasabihin din niya yung feeling niya dati. Nang mangmula sila ay nagkakilala at naglumabas, napansin niya na napabayaan na nung daughter niya ang pamilya. At ang papakiusap daw naman niya would be, sana daw pagdating nung asawa ng kanyang daughter ay huwag muna silang magkita dahil sa respeto naman doon sa asawa, kasi bihira na nga namang magkita dahil seaman yung kanyang son-in-law. Tama daw bang kausapin niya at i-request niya yun doon sa female friend ng daughter niya? Sabi ko, oo, pwede mo naman pakiusapan para naman, paminsan-minsan lang naman mabuo ang pamilya ng daughter mo at marami namang pagkakataon na sila ay lumabas na hindi naapektuhan. Tama naman yun, di ba? So, yan ang sinasabi ko na hindi nakukuha. Kasi nung una talagang galit siya. Gusto na kagad kumprontahin yung kanyang anak, at hindi niya na ginawa yun. So, mabuti naman at naayos. Okay. So, salamat, Jeannie of Zamboanga. Si Jeannie nagpadala sa akin ng isang gift. Hindi ko siya nakuha last week kasi wala ako sa studio, although nag-live ako kasi meron kami important meeting. And she sent me a letter. Thank you very much, Jeannie. At may kasama
kasamang gift. Alam niyo ba yung gift niya? Ay yung appointment book. Yung bang ginagamit sa mga appointment, may mga date. At ang kulay ay red, which is really my favorite color. Ayan, so maraming salamat, Jeannie. Buti na lang, hindi pa ako nakakabili ng appointment book. Wala akong panahon bumili. So ngayon, hindi na ako bibili. Hindi na ako bibili. At kasi binigyan mo na ako. Okay. May lumabas dito, Eman. May lumabas dito na, hi, Ate Malu. Okay. So, siguro mamaya palabasin mo ulit at mabasa ko, ha? Okay. Yung sa screen. Yan. Okay. Now, alam mo, itong si Rose, yung nag-text sa akin, yung kanyang concern ay hindi siya nag-iisa. Marami ng problema ang mga parents ng problema niya. In fact, na-take up ko na to before eh. So I was thinking, baka si Rose bagong listener. At even though na-take up ko na ito dati, ay marami pa rin akong natatanggap na ganitong klaseng concern. So minabuti ko nang, i-take up this on air. Kasi, miski naman na-take up ko to nung dati pa, I think it's last year, ay meron pa namang bagong ideya. Alam mo si Miss Malu, hindi naman porque nasabi niya na, yun na lang yun. Kasi lumalago rin naman. Okay? So, sige, tatalakayin ko to, Rose, ha? Mahaba, pero gagawin ko na lang, isi-shortcut ko na lang. I-story ko na lang sa'yo instead of reading it, no? Para naman maganda-ganda. Sabi nga, may lunas pa kaya, okay, sa pagka-addict ng anak ko, which is son, okay? Son ko. Addict na anak ko sa internet games. Okay, na LOL. Hindi ko na inalam kung ano ba yung LOL na yun. Basta is an internet game just like Dota and just like all the rest, ha? Okay. Kasi po lagi po siyang inuumaga kakalaro ng game na ito to the point na napapabayaan na niya ang kanyang pag-aaral. Okay. In fact, kinick out na nga siya from a previous school. Hindi ko na sabihin kung anong school ang nag-kick out sa kanya, ha? Okay. At ngayon, nasa ibang eskwelahan na siya. Okay. Sa Laguna. Ayan, sa Laguna. Ngayon, siya ay nakatira nag-iisa sa dorm. Kasi naman, siya ay public school teacher sa Tondo. Ayan, sa Tondo. Okay. So, pero naman, binibisita naman daw niya yung anak niya. She visits sometimes. Paminsan-minsan ay binibisita niya at nag-stay naman daw siya for a while doon sa anak niya. Pero kailangan niyang bumalik sa Tondo kasi siya ay may trabaho, public school teacher siya. Hulaan niyo kung ilang edad na yung anak niya. Akala mo 16 or 7. Hindi ho, 23 years old, man. 23 years old. Pero hindi naman ho daw niya inaaway. Pinagsasabihan lang daw niya. Now, ito ang background. Yung asawa niya ay byuda na siya. Alright? So, lumaki yung anak niya ng 3 years old na wala ng tatay. Okay? Nabyuda siya maaga. At in fact, yung mga in-laws niya, yung mga pamilya ng asawa niyang namatay, ay tinutulungan ang anak niya sa pag-aaral. So siguro, nagsusuporta, no? Okay, only son, at hindi na siya nag-asawa. Alright, now, ito yung same woman kasi siya ang haba ng text history niya sa akin. So sabi ko, seka, mukhang kilala ko to Okay, yung unang text na nag-ask ka ng help sa akin kung ano daw paano daw mabagong buhay niya kasi diagnosed siya with schizophrenia. Okay, double personalities. Pag sabi schizo, parang dalawang personalities meron ka. Alright? Schizophrenia. Right? At
may psychiatry siya, binibigyan siya ng gamot, medication for 16 years. Can you imagine? She's on medication for 16 years. And as a result of that, nagsasuffer siya sa low self-esteem. Mababa ang tingin sa sarili niya. At binubuli pa siya ng mga kasamahan niya. Pag binubuli daw siya, hindi niya ma-defend ang sarili niya. Ang words niya is, pag sinasabihan siya ng masasamang salita, natatameme daw siya at naaawa na lang daw siya excuse me, sa kanyang sarili. Okay? So, sinabi ko, alam ko, in-address ko na to pero meron pa pala. Ito na yung sunod. So, sinagot ko na siya. Sabi ko, alam mo, meron dahilan yan kung bakit ang isang tao ay hindi maiwas-iwasan kung ano man yun. Okay, nagkataon lang naman yung anak mo internet games, iba naman dyan droga, iba naman dyan alcohol. So, pakitanong mo nga sa kanya, okay, pakitanong mo sa kanya kung ano ang kanyang napapala o ano ang nakukuha niya sa paglalaro ng internet games na ginagabi siya. Para maintindihan mo naman kung ano ang tunay na dahilan. Okay, ito daw ang sagot sa kanya. Wala ma. Yun daw, wala ma. Sabi niya, wala namang dahilan ako nakikita. Wala akong dahilang masasabi sa'yo. Di ko rin alam Minsan tinatamad din akong maglaro. Pero, okay, nabanggit daw sa kanya, minsan daw ay napagmalaki nung 23-year-old son na ito. Okay, na magaling siya sa internet games. At ang kursong ang kurso na hindi nga matapos-tapos no. Ang 23 years old nag-aaral pa, ang kurso daw ay pharmacy. Okay, meron bang pharmacy sa eskwelahan na sinabi mo na nakabase sa Laguna, no? Okay. 'Yon. Ang inaano niya is meron daw pa bang pag-asa ang kanyang anak na mawala ang pagka-addict. Alright? Na mahaba-haba ito. Kaya sabi ko, sige na nga, take up ko na ito sa programa dahil napakahaba ng aking sagot. Alright. 3 points, bottom line. Yan. Ang first punto na sasabihin, the first point is, ang unang nade-develop bago addiction ay ang tinatawag nating compulsion. Compulsion, hindi compassion. Compassion is may awa. Is compulsion, compulsive behavior. Ibig sabihin ng compulsion as hindi mapigilan ng tao. Parang merong matinding puwersa ang nagtutulak sa taong iyon ang gawin ng isang bagay. That's what it means to have compulsive behavior. Okay. Na para bang hindi niya maiwasan. Kasi sabi niya, ewan ko rin minsan tinatamad ako pero naglalaro pa rin ako. 'Di ba? Okay. So, according to psychology, according to research, according to science at lahat na ng siyensya, okay, ang isang tao kapag may kulang sa buhay na hindi niya alam kung ano, ibig sabihin, hindi siya aware na may kulang siya. Basta ang feeling niya, may kulang Itong kulang na ito ay emotional. Meron siyang mga pangangailangan na emotional, so emotional needs, na hindi napupunan. Hindi niya, although some people are aware, alam nila kulang sila sa pagmamahal, alam nila kulang sila sa kulang sila sa pangangalaga, kulang sila sa ganito, kulang sila sa pera, alam nila yon. But ang emotional needs, sometimes yung tao hindi nila alam kung bakit nafe-feel lang nila may kulang. Alright? So ang tawag namin diyan the feeling of emptiness, kulang. Hindi sila masaya. May kilala ko napakayaman Yung lahat na yata lang gusto niya sa buhay, nakukuha niya. Pero pag nakuha niya, isang araw lang, malungkot na naman siya. Kasi may kulang na hindi pwedeng takpan ng pera at bagay. Okay? So, ang nangyayari dyan is nag-uudyok yung taong ito na gumawa na gumawa ng isang bagay is either gumawa ng isang bagay o bilhin ng isang bagay para lang mapunan
itong feeling ng pagkukulang. Ang tawag namin diyan ay coping mechanism. Pamamaraan upang hindi nila maramdaman yung lungkot o yung pagkukulang. Iba-iba ang coping mechanism ng iba-ibang tao. Yung iba, ang ginagamit nilang coping mechanism para punan kung anumang emotional na needs na kulang ay drugs, nagdodroga. Naku, masama yun. Okay. Iba naman, naglalasing. Alcohol naman ang kanilang ginagamit pampuna. Yung iba naman, gambling. Yung gambling. Pagsusugal. Yun. Kasi nakakalimutan nila. Yun, parang habang nilang ginagawa yun, nakakalimutan nila yon. Ayun. Okay, sugal. Yung iba naman ay internet chatting. So, ang anak mo hindi nag-chat-chat. Okay, siya ay nagpe-play ng game. Okay. Yung iba naman, Facebook ang ginagamit nilang pampuno. Okay. At yung iba naman, computer pornography. Nako, lalong matindi yan. At et cetera, et cetera, et cetera. Okay? Now, panandalian, napapawi ito. Panandalian. Ang problema dito, sa susunod, kailangan either dalasan mo ang paggamit nito or i-increase mo ang intensity. Meaning, palagian, habaan, frequency, lagi-lagi na o kaya, kailangang matinding games na para magkaroon pa rin ng effect. So, pag ganito na ang nangyari dyan, hindi na compulsion. Ito ay addiction na. Kasi hindi na sila pwedeng mabuhay ng wala yun, nagiging dysfunctional na sila at nagiging iba na ang tema nila. Ayun yun. Okay? In fact, I know of people, sila addicted to smoking. Pero, asar na, ayaw na nilang mag-smoke. Ayaw, sinusuka na nila, nagkakasakit na sila, kaka-smoke. Ayaw nila. Kaya lang, hindi nila maihinto. Yan. So, yan ang nagiging problema. Okay? Bago tayo pumunta sa susunod, sa second point at third point, it's 1:22 in the afternoon. Okay, tayo ay magbe-break muna. Wag ko kayong aalis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ang oras ay hatid sa inyo ng Joy. Mag-Joy, isang patak, bisang katutak. Oras hatid sa inyo ng Vicks Vapor Rub. Relief from cold up to 8 hours. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain-away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Ba ang oras na iyong little kids sa electronic gadgets? Worry no more dahil siguradong mas kawiwilihan nila ang old-fashioned way of playing at hindi lamang puro sa gadgets sila naglalaro. Ito ang Pony Up Daddy. It's a fun way to horse around. Isa itong saddle na ikinakabit sa katawan ng isang grown-up individual upang magsilbing hawakan ng mga bata para sa paglalaro ng
kaba-kabayuhan. Sa pamagitan ng Pony Up Daddy, siguradong mawawala ang atensyon ng inyong mga chikiting sa kanilang mga electronic gadgets. Magkakaroon pa ng great bonding ang kids and the parents. Ang Pony Up Daddy saddle ay very easy to use at gawa sa pinakamatibay na materyales. Maroon itong 4 na design na mag-fit sa taste ng iyong mga anak. So go on and take a break from video games and expensive toys and play with your kids. Ang Pony Up Daddy saddle ay nagkakahalaga lamang ng $24.99 o katumbas ng 1,249 pesos and 50 centavos kung 50 pesos ang palitan ng dolyar sa piso. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng Bayan. It's 1:26 in the afternoon. O nga pala, maalala ko, o yung mga dumadaan dyan sa Marikina, dyan sa, love ko ano yun? Okay, Marikina overpass. Dyan sa ilalim, yan, sa malapit sa SM Marikina. Mag-ingat ho kayo dahil nabiktima ho kami kayo lang bago kami dumating dito. May mga nanghuhulog ho ng malalaking tipak na bato. Tinamaan ho ang windshield namin na disgrasya. Kaya mabuti na lang ho hindi lumusot sa windshield, otherwise baka wala ako dito at na-hospital kami dahil pumutok ang glass, no? So papablatter ka kung sino ka man, magpabablatter kami at mag-iingat ho kayo dahil nakakadisgrasya ho ito, ha? Mabuti ang aming takbo ay mahina. Sabi ng asawa ko, sabi ni love ko, kung mabilis-bilis daw yon with all of this, baka pumasok yung bato na yan na napakalaki at baka kami ay nadisgrasya. Buti na lang, God has protected us. Pero ayun, papagawa namin ng windshield. Tingnan mo yung mga ginagawa nyong ganyan, hindi mabuti yan. Kung wala kayong magawa, okay? Kung wala kayong magawa, wag yung damdamayin, wag yung idamay ang ibang tao, ha? So it's 1:27 in the afternoon. Okay. So ang pangalawa dito sa talking about addict, no? Hi. Isipin mo ang mga circumstances, okay, ng anak mo. Ano ang kanyang mga anong sitwasyon niya? Right? So, 23 years old na siya, naulila siya sa ama ng 3 taon. So, ang ibig sabihin, walang father's presence at wala ring father image sa kanya. Walang nagsasabing, tatay, walang nagpapakita sa kanya paano mamuhay, okay, ng maayos, at yun ang kulang sa kanya. Lahat ng mga anak na kailangan ng pagkalinga at pagmamahal ng ama at ina. Okay, nandyan ka, pero nasan ka? Nasa Tondo, siya nasa Laguna. Di magkalayo pa rin kayo. Wala na nga siya ng ama. Okay, nag-iisa pa siya sa dorm. Kaya, ano sa palagay mo ang kasama na nagpapaligaya sa kanya, okay, lahat ng taon na ito? The internet, yun ang kasama niya, parang yun ang naging kaibigan na niya. Okay? Of course, hindi niya alam yun kung bakit minsan tinatamad siya pero hindi pa rin siya tumitigil. Kasi meron siyang emotional problem na ang nagbibigay, na nagpupuno ay yung kanyang experiences, no? Sa paglaro niya ng internet games, no? So, pangalawa, tingnan mo ang circumstances mo. Okay, ikaw mismo nakikita niya na
na hindi maayos ang buhay dahil sabi mo, meron kang medication ng 16 years. Bakit kaya nagkaroon ka ng ganun? Kasi 16 years na yan, dapat maayos na yan. Okay? Hindi ko alam, iba pang mga dahilan. Pagkatapos, napupunan niya na parang hindi mo kayang protektahan ng sarili mo hanggang binubuli ka na. So, parang, naaawa ka na sa sarili mo. So, sa kanya, wala na siyang maaasahan talaga eh. 'Di ba? O tapos pinagmamalaki pa niya nang magaling siya. Alright, parang ito na lang ang nakakapagbigay sa kanya ng appreciation at feeling good na siya naman pala may isang maipagmamalaki. Okay. So, yung iba pinagmamalaki yung grades, yung iba pinagmamalaki, meron siyang masayang pamilya, yung iba pinagmamalaki, may pera sila. O siya, ano pinagmamalaki niya? Okay, wala siyang tatay, okay, yung nanay niya nangangailangan din ng tulong. Yun ang may pagmamalaki. Magaling siya. Okay, sa internet gaming. Naiintindihan mo na, intindihin mo yung anak mo. Okay? Bago ka mag-worry, intindihin mo yung anak mo. Therefore, third, ano ang pwede mong gawin? Nako. Okay. Tandaan mo, 23 years old na yung anak mo. Okay, na-kick out na sa ibang eskwelahan. Nasa isang eskwelahan ngayon. Ang kurso nga pharmacy ay inumaga pa rin siya. Tapos hindi niya pa alam kung bakit. Okay, na mahal niya ang internet gaming. Pero, hindi ibig sabihin wala na siyang pag-asa. Okay, hindi tayo nag-give up. We never give up on our children. Tandaan mo, habang nabubuhay, may Diyos. May Diyos at therefore, meron tayong pag-asa. Kaya lang, mas matindi ang dapat mong gawin. Now, kung magagawa mo ito, okay, mababago, pero hindi pwedeng overnight. Hindi gagawin mo to, Miss Malu, isang buwan ko na ginagawa, wa-effect pa. Excuse me, 23 years old na yung anak mo, ibig mo sabihin, isang buwan lang, babaguhin mo siya? Hindi ganon. Hindi ganon. Okay? Una, nakatira ka sa Tondo, nakatira siya sa Laguna. Minsan mo nang siyang binibisita. Okay, gumawa ka ng desisyon na regularly pupunta ka, bibisitahin mo siya at magsasama kayo. Ang ibig sabihin, every weekend starting this month. Okay? Kung pwede mong gawin, hindi kung pwede, gawin mo. Mahirap, pero gumawa ka ng paraan. Okay? Regular. Every weekend. Okay? Pupuntahan mo siya. Doon ka titira ka doon kasi doon mo unti-untiin kuhanin ang loob ng anak mo. Mag-uusap kayo, okay, tatanungin mo siya kanyang mga interes, so made-develop ang inyong relationship. Kailangan ikaw ang maging BFF ng anak mo na pwede niyang ihingahan lahat ng mga hinanaing niya. Confide to you his fears. Tanungin mo ano ba ang dream niya, pangarap niya sa buhay. In short, parang nag-uusap kayo para magkakilanlan kayo. Tapos pag sinabi, i-encourage mo siya. Kaya ang tawag dito, bonding time and connecting with your son. Mahirap, pero pag ito pinagpatuloy mo, 23 years old pa naman yan. Okay? May pag-asa pa. Pero hindi pa minsan-minsan kung hindi regular, ha? Bigyan mo lang siya ng isang kondisyon. Ano yung kondisyon? Pag nandyan ka, at nandyan siya, pag nandyan ka sa weekend, hindi siya magko-computer or mag-i-internet gaming habang nandyan ka. So kung Friday evening nandyan ka, umpisa na yun ng walang internet. Kayo. So kailangan kayo mag-uusap, magpapasyal kayo, punta kayo sa palengke together, tutulungan kanya, magsisimba kayo, everything together. Kung aalis ka ng linggo ng gabi or whatever, yon, basta yaan. So ang nangyayari niyan ay indirect, hindi diretso na ano ba yung win? Yung bang mga
Okay, hindi. What I'm saying is, di ba yung pag yung baby, gusto mo nang hindi dumede sa bote, okay, inuunti-unti mo na siyang alisin sa pagdede sa bote. Yun ang ibig sabihin. Unti-unti na hindi niya nahahalata, unti-unti mo na siyang naiaalis doon sa kanyang pagka-addict sa internet games. Okay? May tawag doon eh. Yung bang pag inaalis mo na yung bata, ang baby sa bote. Okay, gusto mo nang painumin na lang. Okay, now, pangalawa. Tulungan mo siyang magkaroon ng, miski na konting kaibigan. Wala kasi sinasabi ito, baka naman walang kaibigan tong anak mo eh. Kaya yung computer ang kanyang kaibigan. Kaya turuan mo siya makipagkaibigan. Hindi kailangan napakarami ng kaibigan, hindi yon. Maski na konting kaibigan at turuan mo siyang pumili ng kaibigan na maganda naman ang influence. Huwag siyang kukuha ng kaibigan sa internet cafe kasi lahat sila pare-pareho na lang doon. Alright? So, ano kayo? O kaya, tulungan mo siya makadevelop na ibang hobbies. Laguna to eh. Pwede kayo mag-hiking, mamasyal, hiking, mag-bicycle. Ano mang klaseng exercise. Para madisiplina yung katawan niya, para malayo siya. Pwede naman siyang, kung may libreng gym dyan, may libreng aerobics, may libreng mga aktibidades, outdoors, okay? Alisin mo siya sa indoors. Labas mo siya outdoors. Yan ang gagawin ninyong dalawa kapag nandyan ka regular. Hindi once a year, kaya gagawin ito every weekend para magkaroon na siyang tinatawag siya ng routine. Ang routine niya, every weekend kasama ka, nagpapasyal kayo, wala siya sa harap ng computer. Okay? Ganun yon. Now, Third point. Ang third point dito will be, yung kurso niya ay pharmacy. Sino ba naman sino ang nag-choose no? Sino ang namili ng pharmacy? Siya ba? O ikaw? O baka naman ito lang ang opening sa eskwelahan na yon, kaya siya nakapasok. Kasi, alam mo, yung kurso niya, this is another thing. Kung pwede siyang mag-switch, palitan ang kurso niya sa tinatawag natin yung computer-related. May mga kurso na ngayon na computer programming, may tinatawag tayong computer animation, gumagawa ng mga anime, gumagawa yan. May ang taas ang bayad niyan. O kaya meron ding tinatawag tayong kumpanya na gumagawa ng computer games, computer gaming company kasi yung mga games yan, may nag-imbento niyan. Yung nag-imbento ng mga games na piniplay ng mga anak natin yan, maanong bayad diyan? Napakataas ang bayad niyan. Parang umimbento ka ng mga ganyang klaseng mga games. Okay? So in short, yung pagka-addict niya dyan, pwede mo namang, i-turn to something worthwhile na pwede niyang pagkakitaan. Mahilig siyang humalap sa computer, o sabi mo sa kanya will be, pwede mong mag-tutor ka, doon sa mga may edad, mga seniors, on how to use the computer. Alam mo ba, yung aking mother-in-law ay 88 years old. Nagpabili ng bagong smartphone. Kasi gusto daw niya mag-Facebook, gusto niya mag-email, gusto niya mag-internet, gusto niya mag-Viber, lahat yan gusto niyang gawin sa cellphone. Di binili namin. Ngayon, syempre, pag binili namin, tuturuan namin yun. Ayun, unti-unti namin siyang tinuturuan. Syempre, matagal. Pero, kung may mga ganyan na magbabayad ng maski para turuan lang siya paano gamitin yung mga digital na yan, di mas mabuti. Ginagawa na ngayon gusto niya. Nagkakapera pa siya. Bottom line, okay, it's mahirap, pero pwede mo nang unti-untiin umpisa ngayon kasi may pag-asa pa naman. Diba? Okay. Meron akong kilala na napakahilig napakahilig sa computer, kung ano ginagawa sa computer, nagde-develop ng mga movies, kumukuha siya ng video.
Kumuha siya mga video dun sa kanyang mga party-party. Aba, inaayos siya para daw siyang director. Feeling niya, director siya. Yun ang pinag-connect niya. Binibigyan niya ng musical scoring, ganyan. Aba, nagustuhan ng mga kaibigan niya. Kaya ngayon, imbis na siya sarili lang yung ginagawa, lahat ng mga parties ng mga kaibigan niya, ay kinukuha na niya. Yun. Pagkatapos, nalagyan niya ng storya. Kasi nga, feeling director siya Nalagyan niya ng storya. No? Tapos, pinag-edit niya. Nilalagay niya pa ng mga narration. Nilalagay pa niya ng mga music. Nilalagyan pa niya ng mga, ano ba tawag doon? Yung mga graphics. Ayan. Ang labas. Naku, kaganda. Parang pelikula. Alright. So ngayon, dati ginagawa lang niya. Great yung nanay tatay niya. Dahil wala siyang ginawa kundi sa sarap ng computer. Ngayon, sabi ng nanay tatay, ano ba ginagawa mo? Sabi nga, eto, binabayaran siya. Yung unang bayad sa kanya, kaibigan lang 2,000. Masaya na siya. Aba ngayon, 7,000 na ang bayad sa kanya. Diba? So tuwan-tuwa yung bata sa ginagawa niya. Dati na naman yung ginagawa yun Ngayon, nagkakapera pa siya. Huwag mong siyang, ang layo kasi naman yung pharmacy, no? Doon sa, diba? Sana kung ginagawa niya, nagmi-mix siya ng ng mga, kung ano-anong mga chemicals, mari pa, diba? Okay. So, you think about that. Wala kang pangalan, so I cannot call you. It's 1:41 in the afternoon. Yan, ha? Napakahaba na niya. Wag mo na akong tatanungin, paano ako magsuswitch, Miss Malu? Teacher ka. Okay, gamitin mo yung pagka-teacher mo. Gamitin mo ang utak mo para planuhin ang buhay ng anak mo. Hindi naman pwede susubo ko lang ng lahat sa inyo, ha? Okay? Sige, it's 1:41 in the afternoon. Magbe-break ko ulit tayo. Wag ko kayong aalis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vicks Vapor Rub. Relief from cold up to 8 hours. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Safeguard. Use only for protection with no expiration. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Ano ba yung usual na procedure para ma-check kung ang isang produkto ay pasado dapat sa FDA? Ang niyan is talaga may mga researches yan, may mga tests yan. Before ilabas yan sa market, sa laboratory pa lang, tinetest na lahat yan. Sa tao, tsaka sa guinea pig nga, sabi ko sa'yo. So, yung pag nasa market na yan, there's no way para i-test mo kung para sa'yo, para okay ba yan sa akin or what. Basta nilabas yan sa market ng approved by the FDA, ibig sabihin okay yan, safe yan. Kayamanan ang kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness, araw-araw, 12:30 p.m. dito sa DZRH News Television. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet,
Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Maging bahagi ng pagbabago. Pagbabago sa pagsagot sa problema mo. Magsama tayo. Magtulungan tayo. Ako si Greco. Greco Belgica. Sa programang taddarin nyo ng inyong reklamo. Sa lugar nyo, mga ahensya ng gobyerno. Medyo nangingilala ulit. Oh. Okay, babasahin ko na to. Okay, nangingilala ulit ang aking controls dito. Bumabalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay. So lumabas na ulit yung dito. Now I can see yung sa monitor ko, no? Okay. Doon ho sa kakapihit lang ng inyong dial, tawag nito, DCRH ho ito, and this is Mag-usap Tayo, Miss Malu. Every Sunday ho tayo, 1 to 2 p.m. Because a lot of people, na sinasabi nila, na yung pipihit-pihit nila kasi naghahanap sila ng iba-iba naman daw na programa, na natetsyempohan nila itong programa. Pero this is our last 15 minutes kasi 1 to 2 p.m. Ang dami daw nilang natututunan at hinihintay na nila every Sunday. Okay. So, eto na. Alright, so siguro kukunin ko yung address. Miss Malu, could you help me? I've been texting this number. I guess kasi number, will be, that's the number of RH, okay? This is the number of RH. So, if you're listening, okay, call me. Send me this text again. 0919-873-1921. This is my private hotline. Okay? So, 0919-873-1921. All right? So that I can take it. But I will read this, no? Miss Malu, could you please help me? I've been texting this number but getting no reply. I said text, do not call because I cannot answer calls. Okay, good PM. Our group project boss, which is Brotherhood Operation Sweet Smile, is looking at your company, okay, to collaborate with us in conducting free, okay, cleft lip palette all over the land. May we know whom to get in touch with your company. Sabi nga, we'll appreciate very much to receive your reply. Okay, so this is Belyenko. Oh, okay, Bell, you text me that. I will get in touch with you. All right. Now, titingnan natin. Sunday, mukhang hindi sa akin to. Okay? Gusto ni Digong. Ma'am Malu, ayan, Ma'am Malu. Ma'am Malu, ano po ba dapat kong gawin? Di po ako maganda. So, walang problema, Iha, kasi maganda, iba-iba ang, what do you call that? Iba-ibang pananaw dyan. Anyway, parang nawawalan po ako ng confidence sa tao kasi tinatawanan nila ako. Ano po ba ang maganda? Mai-advise niyo sa akin. Alright. Wala kang pangalan, maganda, so I suppose Iha. Alright. So, Iha, ano ko na to na-discuss ko ng pagkalalim-lalim ito. So, kung may pagkakataon ka, pasok ka nga sa YouTube. May channel si Miss Mag-usap Tayo, Miss Malu. Naka-upload lahat diyan. Yung aking what do you call this? Yung aking past episode at mas marami kang matututunan. Pero ngayon, mabilisan pero hindi ito yung malalim na sagot, ha? Mabilisan lang kasi I get very concerned pag ganito. Hindi mo sa akin sinabi, Iha, kung ilang taon ka.
Kung 15 years old ka ba, kung 16, kung ikaw ba ay 32, 33, okay? At ba't ka nawawalan ka na ng confidence? Bakit? Ano ba na-experience mo? Sinabihan ka bang pangit? Sinabihan ka ba? Kasi marami ibig sabihin to. Una will be parang ang tingin mo sa sarili mo, kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang babae. So pag kinumpara mo, sinasabi mo, ay, pangit ako, hindi ako maganda. Kaya nawawalan ako ng confidence. Pero ikaw lang ang nagsasabi niyan sa sarili mo kung yaan ang nangyayari sa'yo. Okay? So, hindi po pwedeng kumpara ang isang babae sa lahat ng babae at hindi talaga dapat nagkukumpara kahit sino. Bakit? Unang-una, sinabi ko na to, we were created differently by God. Ang sabihin, iba-iba tayong likha ng ating Diyos. Iba-iba tayong likha. Second, beauty is in the eye of the beholder. Ang ibig sabihin sa Tagalog ng will be, ang tingin ng tao sa kung anong maganda ay iba-ibang basihan. Siyempre, kung kumpara mo yung sarili mo kay Sarah Geronimo at sino ba mga artista dyan, natural, maski ako, mahihiya dahil hindi naman ako ganun kaganda, hindi naman ako artista kaya nga hindi ako nag-artista. Diba? Pero ang ibig sabihin, hindi ako maganda. Maganda ako dahil unique ako. Maganda ako sa tingin ng aking asawa at doon sa iba sa inyo. Okay? Maraming salamat. Sabi kasi nung isang texter ko, kahawig daw ako ni Alice Dixon. Hayaan mo, titingnan ko yung picture ni Alice Dixon, titingnan ko kung kahawig ko siya. But maraming salamat. Maraming salamat. I'm sure she's beautiful. Okay? I just have to see her picture though. But anyway, so, sa akin will be, kay kahawig ako niya, kay hindi. Alright? Meron akong certain uniqueness na beautiful in God's sight. So, yun ang gusto kong sabihin, Iha. Pangatlo, ang tao, miskin sabihin mo si Marilyn Monroe, miskin sabihin mo ng sino ba ito? Si Angelina Jolie, lahat pa ng artista yan, will be, tanungin mo sa kanila kung gusto nila lahat ng features nila. Yung ba sasabihin nila, alam mo, kung pwede ko lang baguhin ang legs ko, kung pwede ko lang baguhin, lahat sila hindi satisfied sa kabuuan nila. So, kailangan, tignan mo lang kung ano ang maganda sa'yo. Like me, will be, hindi ko masyadong pinakikita yung legs ko kasi hindi siya mahaba because I am petite. I am only 5'1". Okay, I'm 5'1". Alright? So, sabi ng asawa ko, ang maganda daw sa akin yung mata ko. Yeah. At type na type niya yung aking bibig. Whatever. Okay? Alright. Pakiulit na yung numero ko. Sige. 0919-873-1921. Okay? Tinanong daw. Sige. Ayun, asawa ko tinatanong ng taga General Santos City. Ang hirap kasi pagsaba-sabayin kaya, ano? Alright. Iha, yan. Sige. Okay. Miss Malu, sa akin ba to? Yan. Kasi yung iba hindi para sa akin, kaya hindi mo sasagot. Miss Malu, salamat po sa inyo ni Ate Angie. Okay. Okay, whatever. Okay, taga Iloilo po ako. Iloilo, Ihaw. Nagkaroon ako ng project. Pupunta ko sa Iloilo 10 days in a month. Can you imagine that? 10 days in a month. Sa Iloilo ako. Ang sarap-sarap ng buhay dyan. Okay. Ako po yung naglalambing na radyo. Salamat na din po kay palagi ko hindi sa akin to, kay Kuya George daw to. Okay. Alright. So, love ko, meron pa ba dyan? Sige, ayan. Tingnan natin. Yun ang mahirap dito, no? Sige. Gusto ko lang batiin dito sa akin okay. Miss Malu, okay, ako po si Miss Sally. Lagi po nakikinig sa'yo. Pakibati mo po ako. Salamat po. Okay, Sally. Tiga saan ka? Uli-uli naman bibigyan nyo naman ng kung saan kayo lugar. Yan. Ato si Merlinda. Salamat, Merlinda. She's really one of my wonderful listeners. Itong taong to, talaga, lahat ng sabihin ko, lahat ng advice ko, sinusunod niya. At nagre-report naman siya sa maayos na nagiging resulta. Sabi niya,
aawatin po, Miss Malu. Yun po ang tawag sa pagpapahinto ng pagdede. Ayan, o sige. Okay. O yan, yung anak mo, awatin mo yan sa pag-i-internet yan, na gaming kapag nandyan ka. Pero hindi mo siya aawayin. Sabi mo naman, hindi mo siya inaaway. Hindi niya nakahalata, naaawat na siya. Ayun ang ibig sabihin. Salamat Merlinda. Okay. And then it says here, oh yeah, okay. So thanks, Miss Malu, thanks for reading my text. All right, this is from Boss, all right, and Director Shabel, yan, I'll get in touch with you, all right, after the program, sometime after the program. Okay, sige. At meron akong gustong hindi ito napaka-importante. Ito, importante. Sasagutin ko to ng diretsuhan sa hindi na kailangan ng masusing pag-aaral dito. Ate, bigyan niyo po ako ng payo. Ako po si Celine ng Plaridel, Bulacan. Do you know, Celine, I come from Plaridel, Bulacan. You know, ang parents ko, ang daddy ko sa Dampol, Plaridel, Bulacan. Meron pa kaming bahay dyan, bahay ng aking lolo't lola, nandyan. Okay? My middle name is Del Rosario. Okay? Mga Del Rosario, kilala dyan sa Dampol, Plaridel, Bulacan. Okay. 15 years old, meron po akong boyfriend. 15 years old ka, may boyfriend ka? Matagal na po kami. Sa tuwing magkikita po kami, ni Sam, yun ang boyfriend niya. Palagay ko yung boyfriend mo kasi ang edad mo, no? Okay. Gusto na po niyang may mangyari sa amin. Nang hindi po ako pumayag, nagalit po siya sa akin. At hanggang ngayon po, hindi pa rin kami nakakapag-usap. Okay. Okay. Kausap. Ayaw ko pa po, okay, ayaw ko pa pong humantong sa pagsesex dahil may pangarap po akong makatapos sa pag-aaral. Good for you. Ano po ang gagawin ko? Gusto mong alam? Diretsuhan to, ha? Break mo yung boyfriend mo, palitan mo yung boyfriend mo. Kasi yan lang ang gusto niya sa'yo. Tandaan mo, hindi mo siya pa, kasi iniisip po, pagbigyan ko na kaya siya, baka kausapin niya ako at mahalin niya ako. Hindi. Pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo, iiwanan ka na. Alright? Tapos, paano pag nabuntis ka? Patay kang bata ka. Yan ang mga klaseng boyfriend na hindi bino-boyfriend. Dahil ang gusto lang nila isang bagay. Alright? Kung ayaw mo yon, dahil ikaw ay maayos na babae, gusto mong makapagtapos at hindi ka nagpapaganyan para mahalin ka lang, makakakuha ka pa, iha. Celine, you're 15 years old. My goodness. Pag ikaw nagtrabaho, nakatapos ka na mag-aral, maganda ang sweldo mo, maganda ang pananimot mo lahat, maraming mangliligaw sa'yo na hindi mo na halos yun na malaman ko sino ang pipiliin dahil lahat sila magagaling. Okay? Okay, i-break mo na yung magaling mong boyfriend na yan. Alright. So, it's, okay, it's 1:56 in the afternoon. Okay. Okay. So, alright. 1:57 in the afternoon. Okay. Ito, mabilis din ito. Dahil, palagay ko, may connection ito doon what do you call this? Kay Rose, no? Si Rose nga ba yung nagsabi sa akin ito? Okay. Yung nanay. Yung nanay na, si Rose nga. Si Mami Rose, yan, yung kanyang anak na 23 years old na internet gaming addict daw. Siya naman si Miss L. Hindi ko sasabihin ng tunay ang pangalan kasi ayaw niyang, Miss L. Okay, from Cagayan. Napakahawig dito sa kanyang, kaya lang, ito naman ay, bunsong anak niya, bunsong anak niya lalaki rin, grade 10, so, 16 years old, high school. Right? Ganun din. Nakatira doon sa anak niyang sa anak niyang lalaking teacher. Yung anak niyang lalaking teacher, doon nakatira itong 16 years old na anak niya, dalawa lang daw anak nila. Anak niya, so isang yon at saka ito, would be, kasi mas malapit sa eskwelahan. Silang mag-asawa ay nasa Cagayan. Dahil nagsasaka daw sila, nagsasaka ng corn, ng mais, ang sasaka.
ang problema daw ay lagi daw umuuwi ng gabi. Ayan. Pinagsasabihan naman daw nung kuya na teacher din. Pinagsasabihan naman daw niya, pag dumadalaw siya, pero ayaw daw sumunod sa kanya. So, palagi pa rin daw ng gabi umuuwi. So, wala kang sinabi sa akin at sinabi sa akin would be, ang kailangan ito, ang first step always. Huwag mong diretsong pagsabihan, gabi ka na naman umuwi. Huwag kang umuwi ng gabi, ha? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ang unang step palagi, pag ganyan ang problema ng sino mang magulang, ay tatanungin nyo, kakausapin nyo ng mahinahon yung anak nyo. Dahil may dahilan yan. Okay? Kakausapin ninyo. Sabi nga, alam mo anak, bigyan mo ng pagmamahal. Alam mo anak, hindi kita pinipigilan na mag-enjoy naman sa buhay mo. Gusto ko lang kasing malaman dahil ako'y worried kasi baka ano na mangyari sa iyo. Gabi ka palagi umuwi, Hindi namin alam kung nagkataon may away diyan, na disgrasya ka, na aksidente ka. Paano namin malalaman kung saan ka hahanapin? Diba? So, dun lang worried kami at we care for you. Na, una, sabihin mo, pwede bang malaman kung bakit ka ginagabi o hindi ka ba makasakay? Anuhin mo muna, baka naman ginagabi yan dahil ang hirap-hirap sumakay. Okay? Baka naman ginagabi yan dahil nasa, kasama ng kanyang kaibigan, pero yung kaibigan naman niya maganda naman pamilya, sila naman pala nagbabasketball lang. Okay? Dahil nagagalit kayo, hindi nasasabihin yun. Pag kinakausap nyo, gusto ko lang namang malaman para naman alam namin kung saan ka hahagilapin kung ikaw na disgrasya na. Kasi yun ang aking stroke is kamotis dun sa aking anak, lumalaki yan, yung dalawa naming boys. Ganyan. We just wanna make sure na kayo ay safe. So, pwedeng sabihin sa amin kung nasan kayo, nasa kaibigan kayo, sige. Alright. Kung gusto nyo susunduin. Ganyan. So, tanungin nyo kung saan siya nagpupunta at bakit siya ginagabi. Ngayon, kung katulad nito, nag-i-internet gaming at nakakatakot yung mga barkada, doon mo sabihin, alam mo, ito ang pwedeng mangyari sa'yo worried lang kami. At bakit gusto pa niyang hindi umuwi sa bahay, kaysa sa umuwi sa bahay? Bakit? Baka naman hindi siya masaya. Baka naman may problema siya sa kapatid niya, hindi masabi-sabi sa'yo. Okay? Pues, kausapin niyo muna ng mahinahon yan para malaman niyo ang punot dulo kung bakit siya nagkakaganyan. Ayos? Okay? Sige. It's 2:01 in the afternoon na magpapaalam na po si Miss Malu Cervantes. So kung kayong alis, susunod po ang MBC Sports. Tandaan ninyo, marami pa akong gustong basahin pero wala na tayong oras. So sa next week, marami akong nakikita dito and alright, at marami din na pumapasok dito. Okay, tingnan ko lang to, baka pwede biglang-bigla. Okay? Alright, so sabi niya, RH, good PM, Miss Malu, I just switched to your program and I like it. You gave a good strategy on giving advice to our millennials. Millennials is yung mga bata, millennials. You must be reading the book Sun Tzu, Art of War. Matagal ko na alam yung librong yan, which is very nice. Thank you. Okay, thank you. From Lander of Lambayong, Sultan Kudarat. My. Ang layo mo. Marami akong listeners sa Sultan Kudarat. But thank you very much, Lander. I hope you will text me again. Okay. Nagpapasalamat ako kay Eman. How are you, Eman? Balik ko na ulit dyan. Ignacio at si Reni Abinales at maraming salamat. Ariel. Okay, Ariel. Siya na ngayon ang pumalit kaya yung dating. At doon sa nagtatanong sa akin, bakit wala daw pa upload since December 4? Nangako po si Ariel. Okay. Na i-upload niya ulit yan. Okay, thank you so much, Ariel, for help. Okay, tandaan ninyo, maraming problema. Life is beautiful. So, text na lang ako, 0919-873-1921. Magandang hapon po. Ito po si Mas Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH.
Samahang pinagtibay. Maging bahagi ng pagbabago.